Hebreo 13:6. Kaya't may pagtitiwala nating sinasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Maraming tao ang nabubuhay sa takot. Takot sa kinabukasan, sa opinyon ng iba, sa pagkawala ng trabaho, o sa mga problemang hindi nila kayang kontrolin. Ngunit ang Hebreo 13:6 ay nagtatanong ng isang napakalalim na tanong. Paano kung ang pinakamalaking dahilan ng iyong takot ay nakalimutan mong kasama mo ang Diyos? Ang talatang ito ay hindi nangangakong mawawala ang lahat ng problema. Sa halip, ipinapaalala nito na kapag ang Panginoon ang iyong katulong, ang takot ay hindi na ang dapat mamuno sa iyong puso. Ano ang lihim ng ganitong katapangang ipinapakita ng mga taong tunay na nagtitiwala sa Diyos? Iyan ang ating matutuklasan. May mga araw na parang ang bigat ng buhay ay sobra ng pasanin. Marahil ay iniisip mo, paano kung mabigo ako? Paano kung walang tumulong sa akin? Paano kung hindi ko kayanin? Ngunit sa gitna ng lahat ng iyong mga tanong, may isang tinig na nagsasabing, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Pansinin na hindi sinabi ng talata, may mga tao akong tutulong. Hindi rin ito sinabing, may sapat akong pera. Ang sinabi nito ay, ang Panginoon ang aking katulong. Ibig sabihin, ang ating kapanatagan ay hindi nakasalalay sa lakas natin, kundi sa presensya ng Diyos. Kapag alam mong kasama ang Diyos, nagbabago ang pananaw mo sa problema. Ang dating imposibleng harapin ay nagiging pagkakataon upang makita ang katapatan ng Panginoon. Maraming beses sa Biblia na tila walang pag-asa ang sitwasyon ng bayan ng Diyos, ngunit hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ganoon din ang pangako niya sa iyo ngayon. Maaring hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo, ngunit kung kasama mo ang Diyos, hindi ka kailanman nag-iisa. Kaya sa halip na hayaang kontrolin ka ng takot, piliin mong alalahanin ang katotohanan ito. Ang Diyos ay naroon bago pa man dumating ang problema, kasama mo habang pinagdaraanan mo ito, at mananatili siyang tapat hanggang sa katapusan. Kung tunay mong paniniwalaan ang pangakong ito, unti-unting mapapalitan ang iyong takot ng kapayapaan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit sinabi ng talata, ano ang magagawa sa akin ng tao? At paano ka magkakaroon ng katapangang hindi madaling matinag kahit sa gitna ng mga pagsubok? Noong nagtapos tayo sa unang bahagi, iniwan tayo ng Hebreo 13:6 sa isang napakalalim na tanong. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Sa unang tingin, parang matapang ang pahayag na ito. Ngunit hindi ito nangangahulugang hindi na tayo masasaktan o hindi na tayo haharap sa pagsubok. Ang ibig sabihin nito ay walang tao ang makapipigil sa plano ng Diyos para sa buhay ng isang taong nagtitiwala sa Kanya. Maraming tao ang nabubuhay na parang bilanggo ng opinyon ng iba. Natatakot silang magsimula dahil baka pagtawanan sila. Natatakot silang sumunod sa Diyos dahil baka hindi sila maintindihan ng kanilang pamilya o mga kaibigan. Minsan mas pinapakinggan pa natin ang boses ng tao kaysa sa boses ng Diyos. Ngunit itanong mo ito sa iyong sarili. Kaninong opinyon ang mas mahalaga? Ang opinyon ng tao na nagbabago araw-araw o ang salita ng Diyos na hindi kailanman nagbabago? Isipin mo si David. Maliit lamang siyang pastol ngunit dahil kasama niya ang Diyos, hindi siya natakot sa higanting si Goliath. Ang lakas ni David ay hindi nanggaling sa kanyang sarili kundi sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Ganoon din sa ating buhay, maaaring may mga taong manghusga sa iyo, magduda sa kakayahan mo o magsabing hindi mo kayang magtagumpay. Ngunit kung ang Diyos ang iyong katulong, ang kanilang mga salita ay hindi ang magtatakda ng iyong kinabukasan. Hindi ibig sabihin nito na wala ng pagsubok. Maaaring may luha pa rin, may kabiguan pa rin, at may mga panahong tila tahimik ang Diyos. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng iyon, ang Panginoon ay nananatiling kasama mo. Kaya sa bawat pagkakataong nakakaramdam ka ng takot dahil sa sasabihin o gagawin ng iba, alalahanin ang pangako ng Hebreo 13:6. Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Kapag ang Diyos ang iyong kakampi, hindi mo kailangang mabuhay upang bigyang kasiyahan ang lahat ng tao. Ang kailangan mo ay manatiling tapat sa Kanya. Sa part 3, pag-uusapan natin kung paano mapapalitan ng pananampalataya ang takot at bakit ang presensya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang problemang kinakaharap mo ngayon. Sa nakaraang bahagi, nakita natin na ang opinyon ng tao ay hindi dapat maging batayan ng ating buhay.
Ngunit may isang mahalagang tanong na kailangang sagutin. Paano nga ba napapalitan ng pananampalataya ang takot? Ang totoo, hindi basta nawawala ang takot. Kahit ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia ay nakaranas din ito. Ang kaibahan ay hindi nila hinayaang ang takot ang mamuno sa kanilang mga desisyon. Sa halip, pinili nilang magtiwala sa Diyos. Kapag ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa problema, lalong lumalaki ang ating pangamba. Ngunit kapag ang ating mga mata ay nakatuon sa Diyos, unti-unting lumiliit ang kapangyarihan ng takot. Isipin mo si Pedro. Habang nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang ituon niya ang pansin sa malalakas na alon at hangin, nagsimula siyang lumubog. Hindi dahil naging mahina si Jesus, kundi dahil ang kanyang takot ay naging mas malaki kaysa sa kanyang pagtitiwala. Ganyan din ang nangyayari sa ating buhay. Kapag ang isip natin ay laging puno ng paano kung mabigo ako, paano kung walang mangyari, paano kung mawalan ako, unti-unting ninanakaw ng takot ang ating kapayapaan. Ngunit ang Hebreo 13:6 ay nagpapaalala sa atin ng isang katotohanang hindi nagbabago. Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ang pananampalataya ay hindi ang paniniwalang wala ng problema. Ito ay ang matatag na pagtitiwala na kahit may problema, kasama natin ang Diyos. Maaaring hindi agad baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon, ngunit tiyak na babaguhin niya ang iyong puso. Bibigyan ka niya ng lakas na magpatuloy, karunungang gumawa ng tamang desisyon at kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya sa tuwing dumarating ang takot, huwag mo itong hayaang maging tinig na iyong susundin. Hayaan mong ang mga pangako ng Diyos ang maging mas malakas kaysa sa iyong mga pangamba. Kapag ang Diyos ang iyong katulong, ang pananampalataya ay unti-unting papalit sa takot at ang kapayapaan ng Panginoon ang maghahari sa iyong puso. Sa part 4, ating pag-uusapan kung bakit ang presensya ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa agarang pag-alis ng ating mga problema at kung paano ito nagbibigay ng tunay na katatagan sa gitna ng pinakamabibigat na pagsubok. Sa mga nakaraang bahagi, natutunan natin na ang pananampalataya ay hindi pagwawalang bahala sa takot, kundi ang pagpiling magtiwala sa Diyos sa kabila nito. Ngayon, may isa pang mahalagang katotohanan na nais ituro ng Hebreo 13:6. Maraming beses ang unang panalangin natin ay, Panginoon, alisin mo ang problemang ito. At walang masama sa panalangin iyon. Ngunit paano kung ang unang ibigay ng Diyos ay hindi ang agarang pag-alis ng problema, kundi ang kanyang presensya? Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng may akda ng Hebreo, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi niya sinabi, ang Panginoon ang nag-alis ng lahat ng aking pagsubok. Ang kanyang pagtitiwala ay nakasalalay sa katotohanang kasama niya ang Diyos. Isipin mo ang 3 kabataang Hebreo na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi sila iniligtas ng Diyos upang hindi na sila ihagis sa naglalagablab na pugon. Sa halip, sinamahan niya sila sa gitna ng apoy. Doon nila naranasan ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Ganoon din sa ating buhay. May mga panahong hindi agad inaalis ng Diyos ang unos, ngunit hindi niya tayo iniiwan sa gitna nito. Habang ikaw ay umiiyak, siya ay naroon. Habang ikaw ay nalilito, siya ang gumagabay. Habang pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, siya ang nagbibigay ng bagong lakas. Minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang agarang pagbabago ng sitwasyon, kundi ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating puso. Ang taong dating puno ng takot ay nagiging matatag. Ang dating madaling sumuko ay natututong magtiwala. Ang dating walang kapayapaan ay nakararanas ng katahimikang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Panginoon dahil hindi pa nasasagot ang iyong panalangin sa paraang inaasahan mo. Maaaring ang kanyang pinakadakilang regalo sa sandaling ito ay ang kanyang presensya. Isang presensyang hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan at mananatiling kasama mo hanggang sa katapusan. Kaya sabihin mo rin ng may buong pagtitiwala, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Kapag kasama mo ang Diyos, mayroon kang lakas na harapin ang anumang pagsubok, sapagkat ang kanyang presensya ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang problemang nasa iyong harapan. Sa part 5, pag-uusapan natin kung paano mamuhay ng may tapang araw-araw.
at kung paano maisasabuhay ang Hebreo 13:6 sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sa mga nakaraang bahagi, natutunan natin na ang Hebreo 13:6 ay hindi lamang isang talatang dapat kabisaduhin. Ito ay isang katotohanang dapat isabuhay araw-araw. Ngunit paano nga ba natin maisasabuhay ang pangakong ito? Una, simulan ang bawat araw sa pag-alala kung sino ang kasama mo. Bago mo isipin ang mga problema, isipin mo muna ang Diyos. Bago ka matakot sa maaaring mangyari, alalahanin mong ang Panginoon ay nauna na sa bawat hakbang ng iyong buhay. Kapag sinabi ng Hebreo 13:6, ang Panginoon ng aking katulong, ipinapaalala nitong hindi ka lumalaban ng mag-isa. Ang Diyos ang iyong tagapagtanggol, gabay at lakas. Hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat, ngunit nangangahulugan itong hindi ka kailanman haharap sa buhay ng nag-iisa. Ikalawa, palitan ang mga salitang puno ng tako ng mga pangako ng Diyos. Sa halip na sabihing, hindi ko kaya, sabihin mo, kasama ko ang Panginoon. Sa halip na isipin, paano kung mabigo ako? Itanong mo, paano kung ipakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa sitwasyong ito? Ang pananampalataya ay lumalago kapag mas pinipili nating paniwalaan ang salita ng Diyos kaysa sa ating nararamdaman. Maaaring magbago ang emosyon, ngunit ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. At panghuli, maging ilaw sa iba. Napakaraming tao ang nabubuhay sa takot at kawalan ng pag-asa. Habang nakikita nila ang iyong pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok, maaari silang mahikayat na hanapin din ang Panginoon. Ang iyong matatag na pananampalataya ay maaaring maging patotoo na ang Diyos ay buhay at tapat. Kaya ngayon, anuman ang iyong kinakaharap, mga pagsubok sa pamilya, kalusugan, trabaho o kinabukasan, huwag mong hayaang ang takot ang magkaroon ng huling salita. Sa halip, sabihin mo ng may buong pananampalataya ang mga salitang ito. Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Kapag ang Diyos ang iyong katulong, may pag-asa ka sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may kapayapaan ka sa gitna ng kaguluhan, at may katapangang humarap sa bukas dahil alam mong hindi ka niya iiwan ni pababayaan kailanman. Naway ang Hebreo 13:6 ay hindi lamang maging isang talatang iyong nabasa, kundi isang pangakong iyong panghahawakan at isang katotohanang iyong isasabuhay araw-araw.